I read earlier in one of the news articles that they're already planning to file, but not this month kasi patapos na naman. Pero next month. So mukhang tutuloy nila. Ma'am Franz Castro, magandang hapon po. And welcome to Starcon. Kong. Yan, si Kong, mas diretso niyang alam kung ano nangyayari sa House. Good afternoon. Magandang hapon, Ronald, Ed, at Ami, at sa inyong mga taga-subaybay. Yes, I'm sure po narinig din niyo yung sinabi ng Pangulo na wag nang pagtuunan ng pansin ng impeachment muna at marami pa ibang mga bagay na kailangan bigyan ng pansin. Yun po sa Pangulo. Siyempre, hindi naman po miyembro, hindi naman po kayo exactly kaalyado o hindi kayo part ng supermajority sa Kongreso. Pero at the same time, I understand also that you're also planning to file kahit pa paano ng impeachment complaint. So how would this declaration po of the President affect any complaint that will be filed whether by you or by other members of Congress? At pangalawa, kayo po ba'y magpa-file? Sa amin, Ed, sa amin kasi sa Makabayan, resolve na kami na mag-endorse ng impeachment. Resolve ang Makabayan sa Kongreso na mag-endorse ng any impeachment complaint na manggagaling po sa ating mga people's organization. In fact, pinag-uusapan na to nung last mga ilang nung mga ilang linggo pa. Ito na idadagdag na yung recent na pangyayari. Kaya resolve naman kami doon. Medyo nakakadismaya nga lang dahil nagpapahayag ng ganito si President Marcos dahil he's trying to influence yung action ng mga kongresista. So remember, dapat maalala niya na we are a co-equal body na dapat ay hindi siya nag-i-influence. Hayaan niya ang legislature, although political nga ito, hayaan niya ang legislature branch na gumalaw independently nang walang influence niya. So yun naman yung sinasabi natin at non-compromising itong issue ng accountability, itong issue ng grave threat, itong issue ng betrayal of public trust, at saka itong bribery, at saka high crime. Kaya non-negotiable itong mga to na nakikita na natin sa mga pagdinig na nangyayari dito sa House of Representatives. Ma'am, if you don't mind, ma'am, bakit po resolved to endorse pa lamang? Ba't hindi ho mag-file ang Makabayan Bloc? Magagaling sa taong bayan yan yung tapos kami yung mag-endorse. Tapos kailangan ng 1/3 ng lahat, at least mga more than 100, mga 106 na yun. So, kami yung mag-endorse nun sa SecGen. So Congresswoman, sa sinabi po ngayon ni President Marcos, you think maapektuhan yan? Kasi kung magbobotohan yan, siyempre, malaki-laki pa rin yung 100 votes, Sa tingin niyo makaka-apekto yan kung magbotohan nga if you endorse? Oo nga Yun nga yung problema amin, So tignan natin kasi alam ko merong sapat na bilang may sapat na bilang na noon bago nagsalita si Presidente Marcos. Alam ko dun sa mga kasamahan natin dito. Kaya lang dyan sa mga pronouncement na ganyan, alam naman natin ang Kongreso, binubuo ng mayorya, na kung ano yung, siyempre, sabihin ng Presidente ay, kumbaga, masusunod. Pero I hope maging independent-minded ang leadership. Ma'am, tuhugin ko na po yung sinabi niyo kanina. May sapat na bilang na dati noon pa, bago magsalita yung Presidente. Ano po yung bilang ninyo? No exact numbers, of course. Pero a ballpark figure. What numbers were you looking at before the President spoke, and what numbers are you looking at now? Meron ng alam ko parang meron na kaming binibilang-bilang na more than 100, Kaya tingin ko baka sa ganitong pronouncement baka magbago ang leadership. Ang boto. Kaya sabi ko nga wag magpadala yung leadership, maging independent pa rin, at considering naman yung grave na mga offense na ginawa nitong Vice President na dapat na matingnan pa rin objectively. Congresswoman, magkakaroon kaya kayo ng caucus dito about this kasi galing sa Presidente yan
And you are running out of time kung sakasakaling mag-impeach. Oo, Meron oras na bang po. any movement Oo. para pag-usapan to ng House? Wala pa akong alam after ng pronouncement ni presidente, no, wala rin namang mga formal na mga usapan diyan sa impeachment. Pero alam ng leadership na nakahanda ang makabayan. Kung ano yung mga informal na nakukuha nyo? Siyempre sa Kongreso, nagbubulungan yan, nagkikwentuhan sa lounge. No? So meron kayo makukuhang kaunting indication kung makukuha nyo yung 100 na numbers. No? Kumbaga, anong gut feeling nyo? Batay sa mga bulong-bulungan sa Kongreso. Meron talaga bang aatras yung Kongreso or tutuloy? Well, hindi pa natin kasi ka-announce lang to, Ronald, no? Kaya hindi natin alam kung ano na yung isip ng iba nating mga kasamahan dito na kasi yung nangyari nung last weekend talagang nagbunga ito ng ng hindi magandang mga mga resulta ng pag-iisip ng ating mga kasamahan dito. I mean, ibig sabihin nila parang sobra yung ginawa nung weekend ni Vice President, kaya parang talagang sinasabi nila na dapat nga may ganyan na ma-impeach na. Kaya iwan ko lang sa ngayon, weekend ngayon, di natin alam kung ano na yung magiging dating yan sa ating mga kasamahan. Ma'am, let's talk about timetables po. Sabi nga po ninyo earlier in one of your earlier interviews, within next month, malamang mai-file na po yung impeachment complaint. But even then, do you have a more fixed timetable? First week, second week, third week? Huwag sabihin last week ng December. Wala pa kasi kami ay susunod lang doon sa kung ready na mag-file yung bayan, kasi bayan ang nangunguna dito. Kung ready na silang mag-file, soon, ready rin naman kami mag-endorse. Pero wala pa silang sinasabi kasi parang itong week na to, parang mga briefing lang din, briefing pa lang doon sa mga ibang mga kasamahan sa organisasyon tungkol doon sa complaint. Regarding sa tanong kong ni Ed, decisive kasi yung timing Decisive yung panahon. Yes. Dahil mag-recess pa kayo. aakyat pa yan sa Senado. So kung hindi yan mangyayari next month, medyo ang tingin ng mga tao, uphill na yan. Baka hindi na kayanin. Dahil election year Election year next year. So marami sa mismong mga kongresista, mismong mga senador, ay nasa campaign trail na sa bandang Pebrero. So, medyo improbable na matuloy kung hindi matutuloy next month. Yes. Oo, tama ka nga, Ronald, no? Timing talaga yung mahalaga. Dahil nga election year, buo next year, kaya kung hindi pa yan ipa-file by next year ay baka hindi na matalakay sa Senado. Kaya titignan pa rin natin no yung mga timing na gagawin. Pero definitely ayan, ready kami na mag-file. May isa lang ako iklaro sa rules ninyo, Congresswoman. Kasi merong Yes. di ba, yung kung matatalo yung isang impeachment complaint, insulated yung official within 1 year. Bilang ba yan kung magpapalit ng Congress? We will have a new Congress next year Halimbawa, final ngayon, natalo sa botohan, insulated ba siya hanggang November next year or December next year? Or July 1 bagong ano na yun. Oo, pag nakapag-file na ngayon, di ba? Tapos hindi siya na, Yes. After a year pa pwedeng mag-file. Yes. So, yung So, official calendar yun, hindi yung palit ng Oo. Congress. Hindi. Okay. 1 year. Kaya yung official na ini-impeach, malaya pa siya, no? Pwede pa siya mag-practice ng kanyang mandato. Yes. Okay. Isa pang risk pala yun, Okay. So, ma'am, wala ho kayong, kasi today lang pumutok itong sinabi ni BBM na confirmation, Yes. this morning lang. So, wala ho kayong naririnig-rinig sa palipaligid din sa Kongreso. Wala pa. Ngayon pa lang nag-umpisa makichismis. Actually, out Wala of town ako. Wala kasing session ngayon, Ed. Oo nga, Biyernes Walang session today. Wala.
Biyernes Wala. tapos sweldo pa, Oo, di ba? Wala. Wala pa. Baka sa Monday pa yan magkakaumbukan yung mga kongresista kung ano na yung dating sa kanila nun. Okay. Pero usually po, President. nagte-textan na yung mga yan eh. Nagtatawagan, no? Anong nangyayari? Oo. Anong pakiramdam? Wala kayong gano'n? Oo, Wala baka kayong nga. ka-text? Wala. Hindi kami kasali doon eh. Hindi kayo naman kasama kami sa chat kasali. thread. Oo. Yes. Oo. Ano, Ronald, Ami, okay na? Okay na, okay na. Yes. Okay, maraming salamat, Congresswoman Franz Caso ng ACT Thank you. Teachers Party List. Thank you for Thank you joining sa us this inyo. afternoon. Thank you, Congresswoman.